Panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong recipe na naman mga mi. At bago ko umpisa ng araw, ito muna ang ginagawa ko. Araw-araw ko po itong iniinom mga mi, pagising sa umaga habang wala pang laman yung tiyan ko. Iinom muna ako nitong Amazing Pure Organic Barley ni I Am Worldwide. Yes mga mi, isa ito sa nagpapalakas ng katawan ko. Pagkatapos nga nitong uminom mga mi, eto naman at sinilip po si Dada at saka si Bunso. At habang pinapaliguan niya nga si Bunso at binibihisan, eto naman ako, aasikasuhin ko na itong mga order sa akin na barley. Yes, mga mi, legit authorized distributor po ang mami. Kaya kung gusto nyo rin mag-order, pwede po kayo mag-PM sa akin. Isasabay ko na rin palang ipadala itong oven toaster ni Mami Balinda, mga mi. Sinamahan ko na rin ng couple t-shirt nila mag-asawa. Sana naman magkasya. Pagkatapos pala namin mahatid si Bunso sa school, dumiretso na kami dito sa JNT para maproseso ko na nga itong mga ipapadala ko. Then, pagkatapos nga nito mga mi, dumiretso naman ako sa kubo sa likod para magluto nitong napakasarap na merienda. Sa recipe nito, gagamit lamang po ako ng 1 kilong saging na saba. Kailangan mga mi, hinog na hinog na. Then, babalatan lamang po natin at hihiwain natin ito isa-isa. Pagkatapos po nito, gagamit lamang po ako ng food processor. Kung wala po kayong food processor mga mi, pwede nyo naman itong durugin gamit lamang po ang tinidor. Kailangan po kasi talaga na durog natin na maayos itong ating saging para maging smooth po yung consistency nitong ating niluluto. Nang okay na nga po yung saging, dumako naman tayo dito sa aking kawali. Naglagay lamang po ako ng 2 in 1/2 cup na gata. Yes mga mi, para mas malinamnam at creamy, gagamit po tayo ng gata. Kung wala po kayong gata mga mi, pwede kayong gumamit dito kahit i-buff milk. Then naglagay lamang po ako ng 1 cup na muscovado sugar. Hinalo ko lamang po ito na maayos, nang matunaw na nga, saka ko na po inilagay itong mga saging. Sa proseso na ito mga mi, napaka-importante po talaga na mahalo natin ito ng mabuti. Makalipas nga lang po ang ilang minuto, mababawasan na po yung liquid niya, kaya naman maglalagay na tayo ng powdered milk. 1/3 cup lamang po, then mag-add naman ako ng 1/4 cup na dinurog na mani. Yes mga mi, maglalagay po tayo ng mani. Pagkalagay ko nga lang po niyan, iniluto ko pa po ito ng mga 2 minuto. Saka naman po ako naglagay dito ng tinunaw na cornstarch sa tubig. Kailangan po mga mi, pagkalagay natin ng cornstarch na tinunaw natin sa tubig, hahaluin po natin ito ng mabuti para po hindi po mamuo yung ating mga cornstarch. Napaka-importante po ng cornstarch sa recipe nito mga mi, kaya wag na wag nyo pong kakalimutan. Nang mahalo ko na nga po ng mabuti, maglalagay naman po ako ng butter. Kung wala po kayong butter, pwede naman kayong gumamit dito kahit margarine. Then, pagkalagay nga po natin yan, hahaluin pa natin ito at lulutuin pa natin ito ng mga 3 minuto hanggang sa maging ganito na nga po yung consistency niya. Tingnan nyo naman mga mi kung gaano ka-creamy, kalapot itong ating niluluto. Kapag ganito na nga po yung itsura niya at medyo mabigat na siya kapag hinahalo natin, ibig sabihin mga mi, pwede na po natin itong hanguin. Then after po nito, itong dahon ng saging, ipapadaan ko na rin dito sa apoy. Para dito ko na lamang din po ilalagay itong ating niluto na kalamay na saging. Nang okay na nga po yung dahon ng saging, eto naman, at ilalagay na nga natin itong ating kalamay. Agad-agad pala mga mi, ipa-flat na po natin ito ng mabuti. Then pagkatapos po natin itong i-flat, maglalagay naman po ulit ako dito ng dinurog na mani. Pero kung mas bet nyo naman po na latik o di naman kaya cheese na pang-toppings, pwede naman mga mi. Kaya na lang pong bahalang mag-decide kung ano po yung mas gusto nyo. Then hiniwaan ko lamang po ito ng pagganito mga mi at tingnan nyo naman yung kinalabasan niya. O ayan mga mi, meron na tayong merienda na pwedeng pangbenta. At higit sa lahat, papatok po ito sa mga bata. Kaya kung mas bet nyo rin na maiba naman yung luto natin sa saging na saba, pwedeng nyo rin itong gawin mga mi.